column ba ito o di ko alam, basta sa kanya kung ano ito, sa kanyang vlog. Itong si Rigoberto Tiglao. Okay? Ang title is, Bloggers Are Not Journalists. Mr. Bobby Tiglao, sa tingin ko ho, instead of bringing us down, okay, pwede ho kayong matuto sa amin. Dahil kami po, ay natututo din po sa mga journalists, sa mga media. Even if we have different opinions sa mga bagay-bagay, kami rin po ay natututo. Kaya sana, instead na i-down yung mga vloggers, and ito pa nga, sinabi mo pa nga dito na, kesyo, hindi mo naman, I'm not romanticizing journalist. Okay? Ang problema sa inyo, sorry ho, pasensya na ho kayo, sir. Ang taas ng tingin nyo sa sarili ninyo, to the point na nang-aapak na ho kayo ng kapwa nyo, sabihin na natin, Pilipino. Huwag na ho journalist, Pilipino na lang po. Tama ho kayo. There's a big difference. Kayo magaling, malupit magsulat. Kayo, meron kayong masasabi nating galing sa grammar, sa lahat. Magaling kayo. But the problem is, one-sided kayo. Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Malts TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga kababayan. At ngayon ay pag-uusapan natin, no? Ito pong mainit na tao ngayon, no? Sa mundo ng social media. Ang pinagmulan ng di umano'y fake news na balita kay First Lady Liza Marcos. Walang iba kundi si Mr. Bobby Tiglao. Okay, so eto pa lang si Bobby Tiglao mga kababayan, no? Base dito sa napanood ko na video, mga kababayan, ay doble cara. Parang lumalabas mga kababayan ay doble cara po siya, no? Ito pong si Bobby Tiglao mga kababayan ay binanatan po, no, ng isang DDS vlogger. Grabe, no? Ayaw na ayaw niya ata dati sa vlogger, pero ngayon parang tuwan-tuwa siya dahil pinagpiestahan ng mga vlogger ang kanyang fake news di umano na balita. At nabuking po yung fake news na yan dahil po naglabas na ng sagot ang LAPD po dyan mga kababayan. Pero hindi yan ang ating pag-uusapan ngayon, kundi ang vlogger ng DDS na bumanat po sa kanya. Mga kababayan, no? Imagine yung DDS vlogger, binanatan siya. Yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video dyan sa ibaba. Pakiclick po ang like button. Okay, so medyo mahaba itong video na to, no? At ating panoorin, or siguro putuli ko na lang din somewhere sa gitna. At ilalagay ko na lang din yung link po dyan sa ibaba para mapanood nyo rin po ng buo. Actually, DDS vlogger po ito. Nasa sa inyo kung gusto nyo pong panoorin ng buo itong video. Pero ilalagay ko rin po yung link dyan sa ibaba mga kababayan, no? Baka sabihin ni Sir ay pinagkakitaan natin yung video niya na walang credit sa kanya. Shoutouts po kay Sir Banat Bay mga kababayan. Alam mo, gusto ko rin to si Banat Bay kasi binabanatan din niya si Maharlika eh. Nakakatuwa itong mga DDS, sila nagtitirahan eh. Anyway, isa rin to sa pinapanood ko dati, si Banat Bay. Gusto ko rin kasi yung mga vlogs niya, no? Anyway, wala namang problema eh, no? Sa mga vloggers, mga babayan. Ano yan eh, mga tropa-tropa yung mga vloggers na yan. No, hindi natin na dapat awayin yung mga yan dahil naglalabas lang sila ng kanilang mga opinion
No, ang problema lang is yung mga vloggers na talaga namang totally, no, kung makapaglabas ng chismis akala mo totoo. Malalaman ninyo mga babae kung sino yung mga vloggers na naglalabas ng mga opinion, no? Pero malalaman din nyo sino yung mga vloggers na naglalabas lang ng chismis. Na gumagawa lang, no? Gumagawa lang ng issue. Okay, so eto, panoorin natin si Sir Banat Bay. Itong video na to mga babae, nang galing po sa kanya to. Okay, so yan, sana wag niya tayo i-copyright. Dito kasi binanatan niya si Bobby Tiglao, mga babayan. Ayan, no? Si Rigoberto Tiglao. Babayan, nakasulat nga dyan, no? Vloggers are not journalists. Sabi ng title niya, ano nangyari, ayan, ano nangyari kay Bobby Tiglao. Ayan, sabi po niya dyan sa kanyang channel, mga babayan, sa title po. Okay? So ito, panoorin na natin. Panoorin natin mga babaeng kung paano po binanatan netong DDS vlogger na to. Ito pong si Bobby Tiglao, mga babaeng. Okay? So tara, let's go. Ayan, magandang araw mga banateros. At ngayong araw na ito, meron lang akong ibang pag-uusapan na this time not about bantag, not about politics, but etong hirit ni Bobby Tiglao. Alam nyo, itong tao na ito, kilala ho ito na nung panahon ni Pangulong Duterte, ni Marcos, medyo kumikiling ho ito dito sa mga Marcos at saka sa Duterte. Mamaya papaliwanag ko kung bakit. Kasi iba ho ngayon Kaya nga ang title ng video na ito, anong nangyari kay Bobby o kay Roberto Tiglao? Kasi meron ho siyang isang inilabas na... Imagine ninyo yung kumikiling sa mga Marcos, kumikiling sa mga Duterte. Si Bobby Tiglao din po, mga babayan, no, yung nagsabi, no, parang lumalabas, parang ano rin to, parang pro-China din siya, mga babayan. No, kasi ini-insist nga niya na sabi po na aalisin ang BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. No, itong dating Pangulong Joseph Estrada, mga babayan. No, parang ewan ko ba, ano ba, gustong-gusto niya bang alisin yung mga yan? Ang BRP Sierra Madre dyan? Pro-China ba? Itong si Bobby Tiglao, mga babayan. Column ba ito o di ko alam, basta sa kanya kung ano ito, sa kanyang vlog. Itong si Rigoberto Tiglao. Okay? Ang title is Vloggers are not journalists. Noong una kong basa pa lang nitong headline na ito, iba na kagad ang pumasok sa isip ko. Naalala ko yung mga hirit ng mga journalists o yung mga media noong panahon ni Pangulong Duterte. Yung panahon na kung saan sinasabi nila ang mga vloggers ay fake news o sinasabi nila na hindi legit at ayaw papasukin sa Malacanang. 2016 pa ho ito nagsimula yung ganitong klaseng kwento o ganitong klaseng ewan ko ba kung ito ba ay dala ng inggit o dala ng dahil nababawasan na ho sila ng kanilang mga viewers o readers. Actually, nangyari talaga yung mga babayan. Yung time na parang nagkakaroon ng discrimination between the vloggers, no, na nagko-content ng mga politics, ng mga balita, ng mga current affairs versus doon sa mainstream media. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo yan dati. Diskusyon, diba? Kasi parang nagkakaroon ng discrimination Diba? Parang ang nangyayari, wala kayong karapatan. No, parang kino-question, no, ng mga nasa mainstream, hindi ko nilalahat. No, may mga nagko-question sa mga vloggers, no, doon sa kredibilidad ng kanilang mga sinasabi, no, doon sa mga mga sinasabi nila, sa mga binavlogs nila. Kasi nga parang nangyayari, naglalabas sila ng mga opinion nila, mga babayan. At may mga vloggers din po kasi dati na talaga namang puro fake news yung nilalabas. Di ba? Kasi nga sila ho, itong katulad ho nito ni Bobby Tiglao, sumusulat ho ito. Sa unang sinabi niya kaagad dito, sabi ko nga, magaling talaga.
magaling siyang magsulat. Dahil ang unang ibinigay niyang example ng vlogger ay itong anti-Duterte vlogger na si Jober Laurio. And eventually, medyo nawala sa eksena. So, parang ganun daw ang mga vlogger. Parang they have, yung, hindi naman sa ningas kugon, pero para kasing sa kanila, kung kailan lang daw trip ng mga vloggers, mag-video o sumulat, depende kung ano yung kanilang platform. Parang ganun. In other words, sinasabi niya, sa simula ng kanyang article, ang mga vloggers hindi ganun kaseryoso. Unlike ang mga journalist daw, ay napakaseryoso. They have editors to check everything. Meron daw silang pananagutan sa kanilang mga editors, sa kanilang mga bossing, sa authority. At ito daw mga vloggers, parang laro-laro lang daw. Okay? Parang something na kung ano sinasabi ng mga media noon, 2016, nagsimula. Na kung saan nagulat sila, na isa na nga ho dyan, nagulat sila ho kay Mocha Uson, yung vlog niya, dahil malaki yung impluensya ho sa pagkapanalo ng ating Pangulong Duterte noon. Hindi lang ho siya, marami pa ho iba pang vloggers na nakakontribute. Hindi ho ang totally masasabi natin vloggers lang. Hindi ho yun ang sinasabi natin. Pero malaki yung contribution. And eventually, nung nabigyan ng trabaho, si Mocha, dyan na ho pumasok yung galit ng mga media sa vloggers. Totoo Diyan yun. nagsimula ho yun Nagsimula yan, tandang-tanda ako, nung panahon ng Rappler, na kung saan binintangan nila na wini-weaponize daw ni Pangulong Duterte itong mga vloggers. Nagbanggit pa nga ng ilang mga vloggers, in reality, hindi naman po. Wala naman ho talagang totoong ganong connection. Tapos ang pinupunto pa nila, di ba, nagkaroon pa nga ho ng, ng hearing sa Senado na parang gustong pigilan, gusto nilang magkaroon ng control sa mga vloggers kasi daw kesyo wala daw pananagutan, walang accountability. Sabi ko nga, inulit lang ni Tiglaw ang ganyang klaseng akusasyon sa mga vloggers. Alam nyo, eto, sa akin lang ito lang naman, napakasimple lang ho ng kwento na ito, na media versus vloggers, journalists versus vloggers, hindi daw journalists sa mga vloggers. Again, vloggers na tulad namin, tulad ko at yung iba pa, nila Coach Oli at saka ni Boss Dada TV, at iba pang mga vloggers, we're not trying to compete. We are not trying to replace you. Wala hong ganoon sa aming motibo. Kami ho ay nagre-react lamang po, nagbibigay ng aming mga opinyon sa mga bagay-bagay na especially ho, hindi ho masyadong tinatakel ng media. Huwag ho kayong nagagalit sa amin o huwag ho kayong masyadong yung minamaliit ang mga vloggers. Yan nga ho ang problema noon. Yan ang sa tingin kong problema din ngayon. Mr. Bobby Tiglaw, sa tingin ko ho, instead of bringing us down, okay, pwede ho kayong matuto sa amin. Dahil kami po ay natututo din po sa mga journalists, sa mga media, even if we have different opinions sa mga bagay-bagay, kami rin po ay natututo. Kaya sana, instead na i-down nyo ang mga vloggers, and ito pa nga, sinabi mo pa nga dito na, kesyo, hindi mo naman, I'm not romanticizing journalist. Okay? Alam nyo, sir, kami po, we do not consider you na kakalaban, kakumpetensya. Sa katunayan, ako, kahit ho ibang opinion, kahit mga tinatawag nating mga media na nasa kabilang kubol, nasa kabilang kanto, nasa kabila, di ba?
Eh ako na pinanonood ko ho yun, pinakikinggan ko ho yun kasi Tama. I'm trying to learn from them kung ano ba yung point nila at ano yung point na o yung opinion namin. Tama. 'Di ba? Kasi nga ang problema sa inyo, sorry ho, pasensya na ho kayo, sir. Ang taas ng tingin niyo sa sarili ninyo to the point na nang-aapak na ho kayo ng kapwa nyo. Sabihin na natin, Pilipino. Huwag na ho journalist, Pilipino na lang po. Tama ho kayo. There's a big difference. Kayo magaling, malupit magsulat. Kayo, meron kayong masasabi nating galing sa grammar, sa lahat. Magaling kayo. But the problem is, one-sided kayo. You only speak o kaya right. Pero in reality, hindi nyo pinapakinggan ang opinion ng tao. Unlike us, mga vloggers, it is very important for us yung tunay na nangyayari sa ating bansa sa pamamagitan ng pakikinig sa mga nanonood sa amin, subscribers namin, and viewers namin. Di ba? Yun ang pinagkaiba. That's why, kung titingnan mo, ikaw na rin nagbanggit dito na mas marami pa nga ho talagang mga views ang mga vloggers. Kasi nga ho, kayo masyadong ganun may sorry ho for the term, pero may pagka-elitista ho yung datingan ninyo na hindi nyo pinakikinggan ang opinion. Oy, kung pinakikinggan nyo man, hindi nyo binibigyang halaga ang opinion ng mga tao. Kaya nga, yung mga tao, medyo lumilipat sa mga vloggers because nakikinig sa kanila. Yun ang importante. Isa ho yan sa mahalagang bagay na nakalimutan ninyo. Yung makinig kayo sa tao. Instead na nakikinig kayo, tulad ngayon, sa pagsusulat mo ng article na ito, na tila wala kayong matututunan sa aming mga vloggers. Napakaano naman po ata nun. Opo, hindi po kami ganong aral na tulad ninyo, na sobrang gagaling ninyo. Mga words na ginagamit ninyo, malulupit. But if there is one thing, okay, na pwede ninyong matutunan sa amin, kami, we are influencers. We influence people. Hindi katulad ninyo na medyo kayo-kayo lang. Para ho kayo nasa bubble. Katulad itong opinion nito, pang-bubble to Na kayo-kayong mga magagaling, na kayo-kayo ang nandyan. Medyo mali. Pasensya na ho, I know you would deny this. Kasi nga sinasabi mo, you're not romanticizing the journalist. I know you would deny this. Pero, that's your problem. Sa salitang kanto, napakataas ng ihi ninyo. Di ba? To the point na wala na ho kayong maaaring matutunan o pakinggan sa tao. Yan ang difference namin. Kaya may nakikinig ho sa amin, kaya may nanonood sa amin, isa ho yan sa mga bagay na gusto nila. Because we listen to them. Second, dahil nga gusto ninyong umappear na superior ang yung utak, ang inyong mind, ang inyong kagalingan. Gusto nyong mag-appear na ganun. Ang nangyayari, nilalaliman nyo para magmukha kayong intellectual. You know, isa ho yan sa sign ng insecurity. Pag gusto mong, alam mo yon, para hangaan ka, talaliman natin, iaano natin, hindi ho. What matters sa mga tao ay yung maintindihan nila. Tama. That they would understand. Ano yung That they would, pinag-uusapan? ang pinaka-importante sa lahat, you speak their language. Tama naman po kayo, in a way. Ito, hindi ko sinasabing entirely yung article ninyo mali. O ang article ninyo is masyadong Hindi ho. Actually, dapat nga ho, tayo mga vloggers, basahin ho natin yung article ni Sir Bobby Tidlao. Ang title uli nito,
Tingnan nyo sa kanyang page, ha? Bloggers are not journalists. Okay. November 30, 2022. Nakita ko lang kasi kanina sa newsfeed ko. But very relevant. Alam nyo, isa sa mga masasabi nating problema kasi ng ating mga vloggers. Ito, totoo to. Marami naman po din kasing house show na vlogger. Diba? Marami din po kasing nautusan lang bumili ng suka, nag-video na, nag-vlog na. Kasi naaakit doon sa mga ibang vloggers na nagpapakita ng kita sa YouTube at saka sa Facebook. So, sila, nag-vlog na din, nagbigay na rin ng kanilang opinion, at tapos, tatargetin lang nila yung mataas ang market. Ibig sabihin, ang goal nila viewership, not the truth. Only viewership. May mga ganyan kasi talagang vlogger na nakakasira doon sa mga matitinong vlogger na talagang nagbibigay ng facts and opinion. Tama. From the ground. Kasi ako bilang vlogger, yun po ang akin eh. I would look at the facts, kaya nga ako, basihan ko pa rin mainstream media. I must admit, they have all, alam niyo, the resources na mag-research. Kaya nga, instead of kontrahin ko sila, I would use them. I would say, eto, according to the news, according to this news, yun ang ginagamit ko, di ba? Kasi nga, I respect their team of researchers. Okay? Pero, I also give my own opinion. Diba? I give my own explanation. Okay? Ang problema ko kasi doon sa ibang mga vlogger, na sana din umayos-ayos kayo. Mukha ko kasi kayong pera. Mukha ko kasi kayong viewership. Kaya kung ano-ano na lang ang tinatakil ninyo, mga vloggers. Katulad nito, hindi ko napapangalanan, isang Marcos loyalist vlogger na mukhang pera. Halatang halata, viewership ang habol. Puro clickbait. Tapos, noong una, ginamit yung Talano Gold. Pangalawa ngayon, ginagamit naman yung zombie. Merong zombie virus. Kaya tayo, nadadamay ho yung mga matitinong vlogger na tulad namin eh. Alright, so yung mga babae, no? So, nandiyan po sa baba yung link neto, mga babae na. Talaga naman, panoorin nyo rin po, no? Marami kayong mapipick up dito, mga babae. Okay, so, actually, napanood ko ng buo itong video na to, no? Panoorin nyo po ng buo. Kasi, hindi lang po si Bobby Tiglao yung binanata niya rito, mga babayan. No? Maging yung mga, yung mga vloggers po na mga nagbibigay ng mga maling informasyon, mga babayan. No, ikinat ko tong video na to just to give respect din po dito kay Sir Banat Bay dahil video niya to, no? At syempre, mga vloggers din yan, no? Huwag nating i-consider na mga kaaway natin yung mga yan dahil kanya-kanya naman tayo, no? Bibigay tayo ng kanya-kanyang opinion. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako kagaya ng ibang vlogger. Kung yun ang hinahanap ninyo sa akin, yung mga bumibira-bira ng bira, hindi po. Ako, nagbibigay ako ng sarili ko opinion, mga babayan. Kung tama, tama. Pag mali, mali. Okay? So, kung manood kayo, okay lang. Kung manood kayo, salamat. No, kung di kayo manood, okay lang din. Basta, alam ko naman, may mga nanonood pa rin dito sa ating channel. Alright? At dahil doon, nagpapasalamat ako dito sa mga followers natin dyan, sa mga viewers natin. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito ang inyo Kuya Mavs dito sa Mavs TV. Peace!